Halos hindi ako nakatulog pagka-uwi ko kagabi galing party. Pagkatapos akong ihatid ni Storm nagmukmak na ako sa kwarto. Kaya eto ako ngayon halos laklakin lahat ng kape dito sa cafe. Miss Dahlia baka naman po wala na tayong may benta niyan sa customer, nakangising po na ni Ems sakin. Isa siya sa staff ko dito, working student siya dito sa shop. Actually hindi ako basta-basta tumatanggap ng staff dito. Higpit diba, kala mo laki ng pasahod eh. Hehe. Naku Ems kahit anong inom ko inaantok pa din ako. Baka may alam kang pampagising dyan bigyan mo nga ako. Eto miss gusto mo. Pikite niya sakin ng kamao niya. Ano yan? Tak ang tanong ko. Sapakin kita miss para magising ka. Seryoso niya pang suhestyon sakin. Eh kung ako sumapak sa'yo gusto mo. Tawa ng tawa ang adik sa ginawa niya. Hay nako ang kulit talaga ng batang ito. Buti na lang masayahin siya, kaya nawawala kunti yung pagkaantok ko. Walang masyadong tao sa shop, kaya mas lalong nakakadagdag antok. Inabala ko ang sarili ko sa paglilinis ng counter para naman may magawa ako. Besting busy ako kakasalansan ng mga papel at kung ano-ano doon, dahil matagal din akong hindi nagawi dito. I think your bot is not included on the menu, nagulat ako nang biglang magsalita sa likod ko. Napaangat tuloy ako bigla at nontog. Agad kong inayos ang sarili ko, bago lingunin ang kung sino mang walang hiyang nanggugulat. You escape again, bungad niya pagkalingon ko. Yung inis ko biglang nawala pero yung sama ng loob ko apo na. Sorry for today our shop is closed sir, pagdidiin ko sa huling linya bago padabog na nilapag ang hawak kong mga papel. Miss bukas kaya tayo. Antok ka na talaga, bigla kong sinama ng tingin si Ems pero mas lalo lang siyang ngumisi at insist pa. Sir ano pong order nyo? Pasensya na kayo sa amo ko wala kasing tulog nag-away ata sila ng boyfriend niya, ang bruhat chinismas pa ako. Napatingin ako sa gerang na nasa harap ko, at ang laki at lawak ng ngiti ng hinayupak. I didn't know na magkaaway tayo wife, ngising baling sakin ni Arthur. Narinig kong bumubulong-bulong pa si Ems bago lumayo samin. Walang hiya kasi tang babaitang na sobrahan kadaldalan sarap kutungan eh. Hindi ko siya pinansin nang umupo siya sa harap ko. Kunwari abala pa rin ako naiinis ako sa kanya, kaya wag siyang ano. Hindi mo man lang ba ako aalukan ng kape? Dinig kong sabi niya. Sinaman ko siya ng tingin pero nginitian lang ako. Siya na talaga ang confident sa ngiti niya nakakainis. Wala na po kaming kape sir. Naubos na po kaya nga magsasara na kami, pagdadabog ko dito. Nakakainis ni ayaw ko ngang makita yan ngayon biglang susulpot dito. Tapos kung makapag-umpisa ng usapan okay kami. I didn't know that my wife is having a little tantrums right now. Would you like some colds? Inirapan ko siya bago binagsak yung hawak kong Tupperware. Pwede ba tigilan mo ako kaka-wife-wife dyan baka tamaan ka sakin? Tsaka kaya kung bumili ng inumin ko, narinig ko siyang tumawa. Akala ko aalis na siya nang marinig kung tumunog yung upuan hudyat na tumayo siya. Pero nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang kamay niyang pumulupot sa bewang ko. Parang nanigas ang katawan ko nang maramdaman ko ang braso niya. Hindi ko tuloy alam kung kikilos pa ako o hindi na. Bakit ba lagi mo akong tinatakbuhan? Naliligo naman ako tuwing lalapit sa'yo. At sa pagkakaalam ko din attracted ka na sakin, even if it's lost or you're starting to like me, bulong niya habang nakayukong nakayakap sakin. Ang tangkad niya kaya hanggang balikat lang ako ng matandang ta. So anong pinapalabas mo? Hoy para sabihin ko sa'yo walang tayo, kaya wala akong obligasyon sa'yo. Kung nawawala anong pakialam mo? Hindi ko naman sinabing hanapin mo ako. Tsaka wala kang obligasyon sakin, tandaan mo collateral lang ako sa kumpanyang tinulungan mo. Kaya wag kang maghanap ng iba pa, kasi kung ano yung pinapakita ko sa'yo dahil lang kailangan ko. It's an obligation actually not that feelings you're talking about, inis kong bulyo dito nang kalasin ko ang mga kamay niya. Buong time na nagsasalita ako nakatingin ako sa kanya. Nakita ko doon ang pag-iling at pagtaas ng sulok ng labi niya. Pero nakita ko din ang lungkot na dumaan sa mga mata niya, kaya agad akong tumalikod at hinarap muli ang mga ginagawa ko kanina. You talk like a badass wife, napapakamot niyang sabi ng tumangala siya. Your racing voice in me don't you know that? Hindi mahaba ang pasensya ko, pero sa'yo lahat ng klase ng pwede kung pahabain pinapahaba ko na.
So wag mong sagarin, baka isang araw magising ka na lang nakatali ka na sakin, reklamo niya nang yukuhan niya ako. Napayuko sa nervyos na naramdaman ko, mamaya tutuhanan niya bigla na lang akong isalvage nito. Kung kumpanya namin ang habol nyo sa inyo na yon. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Please Arthur, pakiusap ko dito. Kasi habang ginugulo niya din ako, mas lalo ding naguguluhan ang isip ko. Pati ang nararamdaman ko hindi ko na rin mapinpoint kung may mali ba sa akin. So you think I'm after that company of yours? Well newsflash baby, I'm after my crush since I was 7, I'm so done for this. Napapitlag ako ng hampasin niya bigla ang counter. Buti na lang matibay yun, at hindi nasira sa sobrang lakas ng hampas niya. Naiwan ako doon na sobrang shock sa lahat ng sinabi niya. Anong pakialam ko kung sino yung crush niya? Niyete hindi ko nga kilala kung sino yun tapos sinasabi niya sakin na kasinghot ba siya? Hindi ko na alam kung paano ko palilinuwin yung sinabi niya kung wala na rin siya. Wala akong nagawa doon kundi ang tumunganga, at isipin lahat ng sinabi niya. Pagkatapos naming magsara nag-decide na lang akong pumunta sa isang bar. Gusto kong magtanggal ng stress para sa araw na ito. Feeling ko masyadong punong-puno ang utak ko. Tinawagan ko si Dove para may makasama sana ako, kaso busy daw siya kaya solo flight ako. Wala tuloy akong masabihan ng mga iniisip ko. 1 martini please. Order ko sa waiter na nakatayo sa harap ko. Juice would be enough for her. She's minor, dinig kong sabat ng boses sa likod ko kaya napalingon ako dito. Sana pala hindi na ako lumingon. Bumungad sa akin ang mukha ni Kuya Matt na nakangisi, habang nakakross ang dalawang kamay sa dibdib. Ininom ko na lang ang juice na nilapag ng waiter, kasabay ng pag-upo ni Kuya sa tabi ko. Anong karapatan mong uminom? Sabi nito nang maupo sa tabi ko. Nag-order siya ng sarili niya, habang ako juice pa rin ang iniinom ko. Kuya, I'm old enough. I'm 21 already so bakit bawal pa? Tsaka gusto ko talagang uminom, pagmamaktol ko dito pero tinuktokan lang ako. Yeah, you're old enough, but to the point na nakakapag-isip ka ng tama. Hindi ka pa rin magsasalita. Ano namang sasabihin ko sa'yo? Nilibot ko ang mata ko sa loob ng bar. Ang tahimik naman dito, wala palang party, puro inuman lang tsaka banda. I heard what happened in your cafe. Napabaling ako sa kanya. Ang chismoso ng kaibigan mo kuya. Parang ikaw lang din, siya ang pumunta dun tapos gumawa ng eksena. Ending ako pa mag-adjust ganon, kainis siya, wag siyang assuming di ako magpapakaiwan para sa kanya no. Pakasalan niya yung sarili niya, I burst out in a snap. Yung itsura ni Kuya Matt gulat na gulat habang nakatingin sakin. Bigla siyang napainom bago muling bumaling sa akin. Ako din parang nakaramdam ng uhaw kaya umorder ulit ako ng juice. Malalasing talaga ako sa juice na ito. Wow, I never expected that coming. And that's how you shout on that man. Now I'm so proud of you princess, you make that man useless. Nakangising osel nito habang tinatapik ang balikat ko. Stop accusing him about the company. Hindi yun ang habol niya, he's just doing you a favor, gusto ko na lang sanang makinig, pero hindi ko kaya, marami akong tanong sa kanya. How can I do that if that's the only reason I can find? Why he keeps on insisting about that marriage? Inis kong sabat dito. Wow, badmouth princess, stop. Cussing okay, just shut and hear me out, tutal hindi ka naman makikinig sa kanya, saad nito. At yun nga ang ginawa ko. Nalasing ako sa juice na iniinom ko, habang nakikinig sa kanya. Your father never offered you as a collateral, you're the one who made the deal with Art. How can I do that? Wala nga akong maalala. Sinabing makinig sabat ng sabat nagkibit balikat na lang ako at nakinig muli. You were 7 by that time. And Arturo is 10 or something when you made an offer. You asked him to help you father, and the company in exchange to marry you. When time comes, hindi naniwala si Art sa'yo, pero it perhaps give him hope kasi matagal na siyang may crush sa'yo. And the crazy little Dahlia announced it on a family dinner that you and Art made a deal. And both party agreed with it. Ikaw ang dahilan kung bakit may ganyang kasunduan. He never forgets what you did. Ayaw niyang sabihin yun sa'yo.
Ayaw niyang ipaalala sa'yo, gusto niya kusa mong maramdaman yung gaya ng dati. Kasumukhang malabo na talaga, tapos ngayon may Storm ka pang kinakalantari. Totoo ba yan kuya? Walang kami ni Storm, we're just plain friends. Matagal niya nang alam yun, hindi lang namin kinokorekt ang mga tao, para wala nang mahabang paliwanag. Hindi ba yan joke? Mukhang scripted pagbibiro ko pa dito, pero sinaman niya lang ako ng tingin, so MU kami nang maliit pa kami. Ang landi ko naman noon 7 years old pa lang ako, nangungontrata na ako ng asawa. Halos hindi mag-sink in sa'kin ang sinabi ni kuya. Parang araw-araw na lang may natutuklasan ako sa buhay. Nasaan ba ako in my 20 years of existency? Wala akong alam sa sarili ko Ano ganyan ka na lang? Siya nag-aalala sa'yo kaya pinahanap ka niya tapos ikaw ganyan. Manhid mo insan, antag niya ng ilang minuto na akong nakatulala, pero wala pa ding matinong maisip. Ano namang gagawin ko? Hindi ko nga ma-process yung mga sinabi mo Bilasan mo mag-isip dyan, baka bago ka makapag-isip na lunod na sa alak yung kaibigan ko, bago ka makapag-desisyon. Halika na nga. Hindi na ako nakapagreklamo ng hilahin niya ako palabas ng bar. Siya na din nagbayad ng ininom namin. Madami pa akong tanong kay kuya nang makasakay kami sa kotse. Pero ang lagi niyang sagot itanong ko na lang daw dun sa matanda niyang kaibigan. Mas lalo tuloy na nakit ang ulo ko kakaisip tungkol sa mga sinabi niya. So ako ang nanakit kay Arthur, not the other way around. Paulit-ulit akong nagpalakad-lakad sa harap ng unit. Ang walang hiya kung pinsan iniwan na ako sabi, susunod daw siya, pero umalis na pala ang lalaki. Tinext niya na lang sa akin yung passcode ng pinto, pero hindi ko kasi alam ang sasabihin pag nakaharap ko na siya. Ano bang sasabihin ko? Arthur, pinapanto lang talaga ako ni Kuya Matt dito, para tingnan kung ayos ka. Heist, nakakainis naman kasi si Kuya. Arthur? Ano kasi? Ano? What are you doing here? Are you calling my name? Lord, sana kainin na po ako ng lupa ngayon. Diyos ko, ang bait mo talaga sa akin, bulong ko habang nakatalikod sa pinto kung saan siya nakatayo. Bakit ba hindi ko napansin na nagbukas na pala yung pintuan? Walang hiya talaga yan si Kuya, yari yan sakin mamaya pag uwi ko. Sabi niya plakda na daw sa kalasinggan ng isang tae, mukhang ang taas pa ng energy para magsungit Hep, where do you think you going? I heard you calling my name, so what it is? Site niya nang akmang tatakbo na ako pababa ng building, nakakainis. Paano ko ba sasabihin sa kanya ni hindi ko din naman alam kung bakit ako nandito? Gusto ko nang maiyak habang nakatalikod sa kanya. Ayokong humarap, nahihiya ako sa pinag-aasta ko sa harap niya. I think I know why you're here. Napaangat ako ng tingin, pero binaba ko din agad nang ma-realize ko ang sitwasyon namin. Muli niyang inangat ang baba ko, bago ako tiningnan sa mata. Muli akong magbaba ng tingin ng ingat niya ulit ito at salubungin ako ng mga labi niya. It takes a second to make my world stop and he did it. You look so cute, wife. Come, saad niya matapos akong bigyan ng isang dampang halik. Kahit dampi lang iyon para sa akin, parang ilang oras ang itinagal nito. Napabuntong hininga ako nang lumayo siya sa akin, at hinela na ako papasok ng bahay niya. Para akong batang naging sunod sanyiran sa kanya. He guided me inside his house, there's no sign of alcohol or any drinks inside. So talagang niloko lang ako ni Kuya, dahil kahit ang amoy ng bibig niya walang palatandaan doon. Napapikit ako sa sobrang daming bagay na tumatakbo sa utak ko. Madaming tanong na hindi ko alam kung bakit at kung paano masasagot. Ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Maagap niyang tanong nang makita akong hinilot ang ulo ko. I'm fine. Just a little worn out of all the news I've heard today, maikli kong tugon. Nagulat ako nang maupo siya sa tabi ko, at hilahin ako pahiga sa hita niya. And before I can complain, he started massaging my head. It feels relaxed when he touches it. You're staying for tonight? Saad niya, hindi yun isang tanong o utos. Bagkus isang desisyon na siya na mismo ang gumawa. I guess I'm spending all night with this weirdo on my side. And I think I'm loving the idea if he's been this good of making me feel better. I just stay in his unit all night long. Watching him cook for me, eat with me, and stare at each other for no reason.
Yun ang nilalagay ko sa isip ko, habang nakupo doon sa harap niya. Kuya told me, panimula ko pero pinutol niya din agad. I know, you wouldn't be here if not. Sa tigas ng ulo mo pupunta ka dito ng kusang loob. Imposible, naiiling niyang sabi habang binubuksan ang movie player niya. Ang yabang talaga, confident na confident yung geraang. Napatingin ako sa hawak kong isang mahabang shirt niya at boxer shorts. Kanina niya pa ito binigay para magpalit daw ako, pero naiilang kasi ako baka mamaya pasukin ako sa banyo ng matandang ito. Why did you pursue about the deal I offer you before? It's been what? 15 years for God's sake, ni hindi nga tayo nagkikita ni magkabanggaman lang sa isang party, with my parents' zero familiarity, umpisa kong reklamo dito. Masyadong maraming tanong sa utak ko, at hindi ako matatahimik hanggang hindi niya nasasagot. We've been so many times. But it's just that you don't remember me anymore, so I better step aside and wait for that time to come. And also your father threatened me before that if I come after that you will let you marry other man. Syempre ayokong mangyari yun, kaya tinis ko lahat ng pagbabante niya. He even filed a TRO when there's a time na nagkasama tayo sa isang party without me knowing it. Kaya nga kayo lumipat ng bahay noon dahil din sa akin, patuloy niya habang napapailing ako sa sinasabi niya. So talagang ginawa ng paraan ni Papa na wag kaming magkalapit. Maybe Papa sees our deal for fun, napatango siya bago isinandal ang ulo sa sofa, habang ang kamay nilalaro ang mga kamay ko, yun naman pala ba't seneryoso mo? Hampas ko dito pero natawa lang siya. When you offered me the wedding it's been like my lifeline. I always look forward to that day, that you will be Mrs. Roosevelt. Kaya lahat ng pinagbawal ng papa mo ginawa ko, nagpakalayo-layo ako. Pero kahit ganun I hire bodyguards to look after you. Kaya kahit malayo ako kampante akong maayos ka. Pero ayun ka, at abala sa pakikipaglandian sa iba, without knowing na nasasaktan ako sa ginagawa mo, napabangon ako sa pagkakahiga bago hinampas ang balikat niya. Wala naman akong sinabing panghawakan mo yung sinabi ko. Tsaka it was just a deal with a 7 years old, paano naging valid yun ha? Naiinis kong sabi dito, pero ngiti lang siya ng ngiti, bago seryosong sinabi ang hindi ko inaasahan. Cause my dear wife you sealed it with a kiss. Like this, nabigla na lang ako nang lamapat ang labi niya sa akin. I indeed make our own deal with the assurance, that he'll end up with me. Isang halik na nagpapawala sa akin sa kasalukuyang mundo. All I want this time is his kiss, like my life depends on the air we're sharing. Noong una ay padampi-dampi lang ang halik na ibibigay niya. Pero saglit itong huminto at nag-iba ang ritmo ng bawat galaw nito. Naging mabilis at mapaghanap, bawat galaw niya, ay parang tinutulak ako papunta sa isang bangin. Wala akong magawa kundi ang kumapit sa kanya at gumanti. Kahit sa paggalaw ay wala akong panama, daig ko pa ang isang baguhang makikipagdigma. Ngunit hindi katawan o sandata ang aking panlaban, kundi ang labing walang kapaguran. Bumagsak ako sa dibdib niya nang tumigil siya sa paghalik sa akin. Doon ko napansin parang naubos ata ang hangin sa lugar na iyon. Daig pa namin ang nakipagkarera dahil sa paghahabol ng hininga naming dalawa. Naramdaman ko ang mas lalong paghigpit ng yakap niya sakin. Isang galaw pa at tuluyan na akong nakalingki sa kanya. You really are making me crazy, bulong niya sa hinihingal na boses. You're the one who's making me crazy. You old man, hampas ko sa tiyan niya, pero parang nag-bounce lang ito sa sobrang tigas. I'm not old, I'm just 3 years older than you my dear wife, sabat niya habang ang kamay niya ay abalang nagaakyat baba sa likod ko. Bigla akong kinilabutan sa ginagawa niya, kaya humiwalay ako. Dali-dali akong tumakbo sa CR at doon nagbihis. Ilang oras akong nagkulong doon, hanggang sa maging matino ang isip ko. Baka magaya na naman nung nalasing ako. Baka bigla na namang makalimot ang babaeng si ako. Kanina pa ako natapos maligo at magbihis, pero hindi ko alam kung lalabas pa ako o hindi na. Binatukan ko ang sarili ko sa mga katangahan ko. Nakakainis naman kasi, bakit ba masyado siyang masarap humulik, bulong ko habang pang ilang beses nang sinusuklay ang buhok ko. Lalabas ka ba o ako ang papasok dyan? Napapitlag ako nang bigla niya akong kinatok.
Diyos ko naman, gusto ko nang ang umuwi papasukin mo pa ako. Eto nalalabas na, sigaw kong sagot dito. Ilang beses pa akong huminga ng malalim bago lumabas. Naabutan ko siya na nakasandal sa headboard ng kama. Isang buntong hininga ang ginawa ko, bago lumapit sa kanya. I want bite, aniya habang naglalakad palapit sa kanya. Oo nga, hindi nga siya nangangagat, humahalik lang, kainis. Bakit nandyan ka? Di ba dapat ako dito? Dun ka sa sofa. Sito ko nang makalapit ako sa kanya. Kailangan kong maging matapang, hindi pwedeng rurupok-rupok ako, baka matuluyan na ako nito. Okay, if that's what you want, pagtayo niya doon sa kama. Pero maya-maya ay naglakad na din siya palapit sa akin. You really are scared of me? Iiling-iling niyang sabi nang napaatras ako, nang akala ko ay lalapit siya sa akin. Pero napahinto siya at naglakad palang palabas doon. Napabuntong hininga ako nang makalabas na siya ng silid na iyon. Pakiramdam ko ay sobrang tagal kung pinigilan ang paghinga ko, habang kasama ko siya. May problema na ata ako sa puso, kasi madalas mangyari iyon. Ang alam ko naman walang may sakit sa puso sa both side of my family. Ilang oras na akong nakahiga doon at nakatitig sa kisame. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ako dalawin ng antok. Ganito pala ang feeling ng namamahay, kahit anong bilang ng tupa walang kwenta. Saglit akong tumayo para kumuha ng maiinom. Ilang hakbang na lang madadaanan ko na ang sala, pero naririnig kong may kausap siya, kaya napahinto ako. Yes baby, why you're still up? Dinig kong tanong niya sa kabilang linya. Nakatalikod siya sakin. Kaya ako nakikita ang itsura niya. Aalis na sana ako pero umiiral ang pagiging chismosa ko, kaya nanatili ako doon at nakinig. You miss me. Oh, I miss my baby too, malambing niyang sabi dito. Napakuyong ako ng kamao, parang lalo akong nena sa geraang na ito. Yeah, I'm kinda busy these days, don't worry, I'll spare my little time tomorrow. Good night, I love you. Dinig kong sabi niya sa kausap. Ang harot-harot, akala mo nagbibinata. Dali-dali akong naglakad pabalik ng kwarto. Pero sa sobrang pagmamadali ko nasagi ko ang isang base. Oh my God, bamulong kong histerya. Pero kahit anong madali ko nagmamadali ata yung base bumagsak na siya. Akala ko hindi niya narinig, kasi hindi ko naririnig ang yabag ng paa niya. Pero halos mapatalon ako nang bigla siyang magsalita sa gilid ng pinagtataguan ko. Sino yan? Tanong niya. Halos hindi ako huminga para lang hindi niya mahalata. Dahil baka pati paghinga ko malaman niyang ako. Buti na lang madilim sa lugar na pinagtataguan ko, miwaw, sagot ko dito. Wala na akong ibang maisip para mapaalis siya. Pero effective naman ata, kasi naglakad na siya palayo sa pwesto ko. Kaya tumayo na ako at humakbang papunta sa kwarto. Pero biglang nagliwanag ang paligid. At kailan ka pa naging pusa? Tanong nito sa baritonong boses. Hindi mo kakabakasan ng pagbibiro ang boses, kaya mas lalo akong nenervyos. Napaayos na lang ako ng tayo at napapadyak ng paa, bago humarap sa kanya. Kailan pa naging pusa ang mapapangasawa ko? Ulit niyang tanong habang magkakros ang mga kamay na nakatayo sa harap ko. Napatingin ako sa ibang direksyon. Hay nako, nakakahiya, kaya minsan na nga lang gagawa ng kasinungalingan, huli pa agad. Nakakainis, daig pa ang aso nito. Ang lakas ng pangamoy. Hindi ko siya pinansin, kunwari wala akong naririnig. Nakita ko na lang na iiling-iling siyang naglakad papuntang kusina. Napaismid ako nang makita kong winuwalis niya na ang nagkalat na base. Matutulog na ako, palem ko dito nang matapos siyang maglinis. Kasalanan niya naman kung ba't nabasag yun, kasi ginulat niya ako. It's just my niece, kunotno akong bamaling sa kanya nang nagtataka. Sinasabi mo, wala naman akong tinatanong, irap ko dito. Pero lumapit lang siya at itinaas ang baba ko. Kaya nga sinasabi ko na, kasi alam kong hindi ka magtatanong. Baka hindi ka pa makatulog kakaisip kung sino yung kausap ko, mayabang niyang sabi sa seryosong mukha. Di ka rin mayabang ano? Ba't ko naman iisipin yun? Tsaka hindi ko naman alam yun, sinasabi mo no. Alis nga dyan, inaantok na ako. Alis ko sa kamay niyang nasa baba ko, pero pinatakan lang niya ako sa labi ng isang mabilis na halik, bago ako inaya sa loob. Let's sleep my dear wife, akbay niya sakin habang papasok sa loob ng kwarto niya.
Hindi ko alam pero kusa na ring sumunod ang mga paa ko sa kanya, kahit pa ang sarili kong utak ay may sariling desisyon. Hindi ko na alam kung anong nangyari ng mga oras na yon. Pero lahat ng mga utos niya ay sinunod ko lang, hanggang sa nakatulog na lang akong katabi siya. Nang walang halong pagpoprotesta o bangayan. Isang tahimik na gabi ang meron kami ng sandaling iyon. Tito Art, is she really your wife? Soon to be, hope so. Why? Di ka niya like? I don't know, maybe. Oh, my poor Tito is broken hearted. Maybe you should court her. Yeah, maybe, baby. Are you going to help Tito Art? Of course. Oh, she's moving. Oh, she waking up na. I think she's going to make galit if she sees me. Let her sleep, so keep quiet, okay? Tita Dahlia is tired. Yun ang naririnig kong bulungan sa tabi ko. Isang maliit na tinig na nagmumula sa may tapat lang ng ulo ko. At isang bar itong boses na nasa di kalayuan. Gusto ko pang matulog pero masyado silang maingay. Parang mga bubuyog na nagbubulungan sa tabi ko. Good morning, Tita Ganda, nakangiting bungad sakin ng isang chinitang batang babae. Good morning to Princess, nakangiti kong sagot dito, bago inikat ang paningin ko sa loob. Nakita ko doon si Arthur na nakaupo sa paanan ng kama. Agad itong lumapit sa akin nang napagtanto kong hahalikan niya ako, agad akong sumubsob ulit pabalik sa unan. Good morning, bati ko dito habang nakasubsob pa rin sa unan at hindi humaharap sa kanya. That's not the proper way to say good morning, honey, halakhak niya kaya napabaling ako dito. Nakita ko siyang lumapit siya, sumubsob ulit ako sa unan. Naramdaman ko ang paglapat ng labi niya sa ulo ko, bago bumati ng magandang umaga. Honey, good morning, we'll wait for you outside, okay? Dinig kong sabi niya, tumango lang ako bilang sagot. Narinig ko na lang ang pagbukas at pagsara ng pintuan, kaya mabilis akong kumilos papuntang banyo. Nakahanda na doon ang susuotin ko, hindi na ito yung damit ko kagabi. Mukhang bagong bili dahil may itik-ita pa ito. Lumabas din agad ako nang matapos akong magayos. Hindi ko na naabutan doon ang batang kasama ni Arthur sa kwarto kanina. Ang sabi niya sinundo na daw ng mami nito, iniwan lang daw kasi saglit sa kanya. Honey, tao ka hindi ka hayop, kaya kumain ka ng kanin, hindi yung puro damo ang kinakain mo. Saad niya nang naghahanap ako ng salad sa almusal na hinain niya. Makahayop naman, wagas hindi pwedeng diet lang, grabe talaga siya. Baka pag naging asawa ko to lumba-lumba na ako. Eat veggies yan, hindi damo. Healthy yun, kaya wag kang makahayop-hayop dyan. Irap ko dito habang inuumpisahang kainin yung nilagay niya sa plato ko. Kung healthy at batayan tapos ganyan ka, di bale nang hindi ka healthy, Miles. Eat up, ihahatid pa kita, utos nito. Ayoko nang makipagtalo, kaya kumain na lang ako. Minsan panakanak ako siyang nakikitang umiiling pero ngumingiti. Baliw na ata tang lalaking ito. Let's go, honey. Aya niya nang tumapat ako sa kotse niya, at pinagbuksan ako ng pinto. Pero bago pa ako makapasok may tumawag na sa kanya. I'll just answer mom's call, honey, palam niya kaya tumango lang ako. Akala ko lalayo siya, pero tumalikod lang siya sakin at sinagot ang telepono niya. Mom, I can't, okay? I'm with Miles right now. Call her dad, not me, dinig kong sabi niya. Hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan nila, pero nagulat ako nang bigla siyang magmura at suntukin ang hood ng kotse. Hey, what happened? Tanong ko nang makalapit ako sa kanya. Pero umiling lang siya, at ilang beses na nagpalakad-lakad sa harap ko. Arthur, ano bang nangyari? Ba't tumawag ang mommy mo? Inis kong tanong dito, dahil mukha na siyang tuliro at hindi makapagdesisyon. I'm sorry, Miles, pero hindi na kita may hahatid. Kailangan ako ngayon ni Court, nakatitig niyang informa sa akin. Ayos lang, mukha namang emergency yun. Go ahead, mukhang alalang-alala ka na sa kanya, sabi ko dito. Hindi ko alam kung napansin niya, pero mukhang hindi dahil tumango lang siya. Samantalang ako pait na pait sa sarili kong boses. Bitterness is all over me, tumango lang ako nang nagpaalam siya. Sinubukan niyang halikan ako sa noo, pero umiwas lang ako. Seeing him walking away for other girls, is making my heart ache. Akala ko noon sakit sa puso, pero ngayon unti-unti ko nang nare-realize hindi pala sakit ito. Isa itong damdamin na unti-unting nabubuo kahit ayaw ko.
Kahit ikaila ko, patuloy siyang lumalaki sa loob at patuloy na nabubuhay. Ganito pala ang nararamdaman ng nagmamahal.